Magandang araw, dear listeners. Si Miss CJ po ito. Muling nagbabalik para sa panibagong kwentong magpapakilig at magpapainit sa araw ninyo. Ang kwento ngayong araw ay isinulat ng paborito at namimiss na nating si Vera Zolacram na pinamagatang Breaking the Billionaire's Rules. Kwento ni Trina at ni Vance. Ito po ay isang spicy romance. Kaya ihanda ang headset. Sisimulan na natin ang kwento natin sa araw na ito. One, 1 million? Tila napatid si Trina sa kanyang kinauupuan nang makita sa hawak niyang papel ang kasalukuyang bill ng kanyang ama. Hindi niya alam ang magiging reaksyon ng mga sandaling yon, pero ngayon pa lang iniisip na niya kung saan sila kukuha ng ganun kalaking halaga ng pera. Oo, anak. Nagulat din ako nang matanggap ko yung papel na yan. Anak, saan tayo kukuha ng 1 bilyon? Matinding pag-aalala ng kanyang ina na nakatayo ngayon sa gilid niya. Labandera lang ako. Construction worker naman ang papa mo. Kahit magtrabaho kami ng ilang taon, hindi namin maiipon yan ng ganyang kalaking halagang pera. Dagdag pa nito na tuluyang nagpasikip sa dibdib niya. Mahirap lang sila. Heto't mas lalo pang pinahirapan ng magkaroon ng sakit sa puso ang ama. Kinailangan nito ng open heart surgery dahil sa barado nitong ugat sa puso. Kakatapos na nga lang ng operasyon ng ama niya at sumapit na ang magdamag. Wala pa rin itong malay sa ICU kaya mas lalong nadagdagan ang pag-aalala niya. Hindi ko alam kung paano magsisimula, Nay. Ang tanging nasambit ni Trina bago namasa ang matang pinagmamasdan ng ama niya. Anak, huwag ka masyadong mag-isip. Katuwang mo ako rito. Pareho nating laban ito. Hayaan mo, hihingi ako ng tulong dun sa mga politiko at baka kahit papaano ibabigyan nila tayo ng pandagdag sa bills ng tatay mo. Hanggat nananatili si Itay rito sa ospital, mas lalong lalaki ang bills niya. Ano nang gagawin natin, Nay? Marami silang pinuntahang ospital, pero walang tumanggap sa kanila. Pero nagpapasalamat sila sa Diyos sapagkat tinanggap sila rito sa ospital na kinalalagyan nila ngayon. Yun nga lang private hospital ito, kaya sobrang mahal ng bayad. Pero sa ikabubuti ng ama niya, hindi na nila inisip ang babayaran. Hindi ko rin alam, Trina. Kung payaman nga lang tayo hindi na sana tayo namumroblema ng ganito. Ang sakit-sakit, anak. Bakit kailangan pagparanasan ito ng itay mo? At dooy rumagasana sa ina niya ang mga luha. Sa awa niyakap ito ni Trina. Maski nga siya, hindi niya alam ang gagawin. Hinang-hina na siya ng mga oras na yun at pakiramdam niya'y tanga niya ang lahat ng problema sa mundong ibabaw dahil hindi siya makapag-isip ng tama. Gusto niyang tumulong sa mga magulang niya, pero anong mapapala ng pagtitinda niya ng mga gulay sa palengke? Tahimik na lamang na naiyak si Trina sa balikat ng kanyang ina at hindi nga naglaon nagpaalam na siya rito na didilihensya siya ng pangbayad kahit ang totoo ay hindi niya alam kung saan at paano siya magsisimulang dumilihensya. At habang naglalakad palabas ng ospital, bigla na lang siyang may nakasalubong na isang lalaki. Humahangos ito kaya huli na upang makaiwas siya rito. At dahil tuluyan na ngang nagbanggaan ang mga balikat nila, nawalan siya ng balanse dahil sa gulat. Pero maya-maya pa na mataan niya ang sarili sa mga maskuladong bisig ng lalaki. Yun pala ay sinalo na siya nito. Wala sa sarili siyang napatitig sa mga mapupungay nitong mga mata. Dahil halos magkalapit na ang mukha nila, hindi maiwasan ni Trina na masamyong matapang ngunit banayad na amoy ng lalaki. Ano ba? Tumitingin ka ba sa dinaraanan mo? Maktol niya rito nang bumalik siya sa realidad. Dali-dali siyang humiwalay rito. At doon lang niya napagtanto na parabang anghel na bumagsak sa lupa dahil sa kagwapuhan nitong taglayang lalaki. Miss, I'm sorry. Nagmamadali lang ako. May pasyente kasi akong kailangang puntahan. Anito na ikinagulantang niya. Doktor ito? Agad na binalot ng kaba si Trina ng mga sandaling yun at tila ba naputulan siya ng dila dahil hindi siya makapagsalita. Habang titig na titig sa mga mata nito. Miss, are you okay?
Nag-aalalang tanong ng lalaki na nagpabalik sa kanya sa realidad. Ayos lang ako. Pasensya na. Hindi ko alam na doktor ka kaya nagmamadali ka pala. Nasigawan tuloy kita. Hiyang-hiya niyang wika rito. Ngumiti ito dahilan para bumungad sa kanya ang pantay-pantay at mapuputi nitong mga ngipin. I'm a pediatrician and I love kids. Pero huwag kang mag-sorry naiintindihan naman kita at kasalanan ko. Kagatang ibabang labing tumango si Trina. Sige na, mauna na ako. At tumalikod siya pero pagtalikod niya ay isang ngiti ang biglang sumilay sa mga labi niya. Hindi niya alam kung ano ang nagdulot sa kanya para ngumiti pero malinaw na may parte ang lalaki roon. Ang gaan kasi ng pakiramdam niya rito. Maaliwalas ang mukha niya na kaya mas lalo itong gumwapo sa paningin niya. At mabango pa. Sunod-sunod na lamang siyang napailing bago tuluyang lumabas ng ospital. Subalit nakakailang hakbang pa lang nang bigla siyang tawagin ng lalaki. At nang humarap siya rito, bahagyang nanlaki ang mga mata niya nang makitang hawak nito ang bill ng ama niya. At sa gulat niya siguro sa nangyari kanina, hindi na niya napansin na nabitawan niya yun. Ama mo siya? Tanong ng lalaki nang mag-angat ito ng mukha sa kanya. Bumuntong hininga siya bago lumapit dito. Oo. Tango niya pagdakay binawi sa kamay ng lalaki ang papel. Mababayaran mo ba yan? Nagtatakang tanong nito sa kanya na ikinakunot ng noo niya. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o hindi na para bang bata ito na curious. Hindi nga eh. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng 1,000,000. Madadagdagan pa to habang nananatili rito ang itay. Kaya hanggat maaga kailangan ko ng dumilihensya. Tugon niya, lumamlam ang mukha ng lalaki para itong nakiayon sa kalungkutang kasalukuyang bumabalot sa puso niya. I'm Vance. Vance Altamirano. Pakilala ng lalaki sa kanya bago inangat ang kamay sa harap niya. Nakatitig si Trina sa kamay nito pero hindi naglaon, malugod niya itong tinanggap. Hi, Trina Velasco. Pakilala naman niya sa sarili. Ngumiti si Vance. Gusto kitang tulungan, Trina. Bibigyan kita ng triple pa sa kailangan mo. Agad na nagliwanag ang mukha ni Trina sa narinig. Seryoso ka ba? Ako? Tutulungan mo? Tumango ito. Oo naman, pero may kapalit. Willing ka ba na tanggapin ang alok ko o... kahit ano pa yan, tatanggapin ko. Kailangan ko ng pera. Hindi na ako para mag-inarte pa, kaya kahit anong gusto mo, bibigay ko sa'yo. Aniya, buo ang loob. Ngumiti si Vance. Okay, mag-usap tayo mamayang gabi. Marami lang akong pasyente ngayong araw and I need to focus on them first. Then mamayang 8:00 ng gabi, magkita tayo dun sa rooftop. Masusunod, Vance. Tugon niya. Tumango lamang siya bago humahangos na humayo. Muling sumilay ang ngiti sa mga labi ni Trina. Pero sa pagkakataong iyon, abot tenga na habang pinagmamasdan niyang papalay yung bulto ni Vance. Tama nga siya. Anghel nga ito na bumagsak sa lupa dahil ito pala ang makakatulong sa kanya sa kanilang mag-ina sa problemang pinansyal na kasalukuyang kinakaharap nila. Kinagabihan, katulad ng usapan, nagtungo si Vance at Rina sa rooftop ng ospital. Wala pang 8:00 ng sandaling yun pero namataan na agad niya si Vance na prenteng nakaupo sa bench habang nakatitig sa madilim na kalangitan. Kumuha muna siya ng maraming lakas ng loob bago lumapit dito. Vance? Trina, you're here. Nakangiti nitong wika bago tinapik ang espasyo sa tabi nito. Come, sit here. Salamat. Anya bago umupo sa tabi nito. Kanina ka pa ba? Tanong niya. Kararating ko lang. Maaga kasing natapos yung mga trabaho ko. Tumango siya bago lumunog. Ayoko nang magpatumpik-tumpik pa, Vance. Ano ba yung alok mo sa akin? Derechahan at walang pangingiming tanong ni Trina rito. Tinitigan siya ni Vance sa kanyang mga mata bago nagsalita. Handa ka bang magpanggap bilang asawa ko? Kapalit ng 3,000,000. Mabilis na bumukas ang gulat sa mukha ni Trina nang marinig ang tinura ni Vance. Hindi siya makalunok ng maayos. Pakiramdam niya nakabara sa lalamunan niya ang sandamakmak na pako. At anong sabi mo? Ang sabi ko, handa ka bang magpanggap bilang asawa ko? Kapag sinabi kong magpanggap, kailangan mong tumira kasama ako. Ha? Bakit ako? Naiiling niyang tanong. Bumuntong hininga si Vance. Dahil kailangan mo ng tulong. Ayaw mo ba? O di sige, maghanap na lang ako ng ibang tatanggap ng alok ko. Tatayo na nga sana ang lalaki pero
Mabilis itong pinigilan ni Trina sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito. Ay, teka, sandali. Hindi pa ako nagpapasya. Anya pa. Bumalik si Van sa pagkakaupo bago siya matamang tiningnan. So what now? Will you accept it or not? Sinabi na niya kanina na kahit ano pang maging alok ni Van sa kanya, tatanggapin niya yon. Kahit ano pa. Hindi lang niya maproseso na yun pa lang iaalok nito sa kanya. Magpapanggap lang naman bilang asawa mo, di ba? Yun lang. Tumango si Vance. Yeah, pero may rules ako. Yun ay kung tatanggapin mo. Wala na siyang choice. Matindi ang pangangailangan niya ngayon at ayaw na niyang mag-inarte pa. Sandali niyang tinikom ang kanyang bibig bago walang nagawa kundi ang tumango. Tinatanggap ko na. Desidido niyang turan dito. Okay, good. Now you have to come with me. You need a makeover. Kahit hindi nakatapos ng pag-aaral, kahit papano'y naiintindihan ni Trina si Vance. Ha? Ngayon agad? Gulat niyang tanong. Yup. Sa kotse na ako magpapaliwanag sa'yo. Let's go. At tumayo na ito bago naglakad. Marahas na lamang na nagpakawala ng hangin sa bibig si Trina bago walang nagawa kundi ang sumunod sa lalaki. Nais niya pa sanang magpaalam sa ina niya, pero mas minabuti na lang niyang wag na dahil baka mag-alala pa ito sa kanya. Nang bumukas ang elevator, lumabas si Vance kaya sumunod na siya rito at nang makarating ito sa isang sasakyan, pumasok na ito sa loob. Kaya naman sumunod na siya rito. Your seatbelt. Malamig na wika ni Vance habang diretsyong nakatingin sa unahan. Ngumiti siya pero sa likod nun ay nahihiya siya sapagkat hindi niya alam kung paano ikakabit sa katawan niya ang seatbelt. At nang hilahin niya yon, walang nangyari. Kinalma niya ang sarili at sinubukan sa ikalawang pagkakataon. Pero wala talaga. At nang mapansin ni Vance na nahihirapan siya, eto na ang gumawa. Matagumpay nitong naikabit sa katawan niya ang seatbelt bago pinaharurot ang sasakyan palayo. Mas lalong nakaramdam ng hiya si Trina rito. Hindi makatingin ng diretso kay Vance na parang gusto niya tuloy buksan ang pinto at tumalon na lang. My rules are simple. Napalingon siya kay Vance nang magsalita ito. Lumunok siya bago binasa ng mga labi gamit ang dila. Ano? Walang mahuhulog sa isa't isa. Higit sa lahat, walang silusan na magaganap. Are we clear? Palihim siyang natawa. Yun lang pala eh. Madali lang naman yung sundin. Hindi na siya umaasa na mahuhulog siya kay Vance. Oo, gwapo ito, mabait. Sa katunayan, eto ang tipo niyang lalaki pero malabong mahatipuhan siya nito dahil nga mahirap lang siya. Wala siyang laban kay Vance dahil mayaman ito. Confident Ngisi ni Vance. Talaga lang, tingnan mo, hindi ko sisirain yung rules mo. Pero matanong ko lang, bakit mo kailangan ng peking asawa? Wala ka bang girlfriend na pwede mong pakasalan? Wala bang babaeng mahal na... I'm single. Putol sa kanya ni Vance na ikinagulantang niya. Sa sobrang gwapo nito, single. Parang ayaw niyang maniwala. Gwapo ka. Maganda ang propesyon mo. Imposible namang. Wala akong panahon sa mga babae. Mas gusto kong ito ng atensyon ko sa mga bata and I told you I love kids. Wala akong ibang choice kundi maghanap ng babaeng magpapanggap bilang asawa ko dahil kung hindi, irereto ako ng irereto ng parents ko sa iba't ibang babae. At ayokong mangyari yun, Trina. That's why you need to help me. Wear this. At may kung anong inabot ito sa kanya. Binuksan niya ang palad niya sa ilalim ng kamay nito, kung saan binitawan nito roon ng isang singsing. Sa unang sulyap, alam ni Trina na mamahalin ito. Parang diamante yon dahil kumikinang-kinang. Hala, baka mawala ko to. Wala akong pambayad. Natatawa niyang turan bago isinuot ang singsing sa daliri niya. Danal bayanuan. Basta magpanggap ka lang bilang asawa ko, yun lang. Tumango siya. Salamat, Vance. Saka ka na magpasalamat kapag natapos na ang gabi. Anito na ikinanuot-noon niya. Gusto niya nga pa sanang tanungin kung bakit, subalit wala na siyang lakas ng loob kaya nanahimik na lang siya sa buong biyahe hanggang sa dalhin siya ni Van sa isang beauty salon. Sinalubong sila ng isang bakla. Vance, what's up? At nakipagbeso ang bakla rito. Masaya namang niyakap ni Vance ang bakla bago humiwalay. Well, I need your help, Dora. Sure, ano yun? Bumuntong hininga si Vance bago pumaling sa kanya. Make her the most beautiful woman right now. Mabilis na kumunot ang noo ng bakla bago siya pinagmasdan mula ulo hanggang paa.
Bahagyang nakaramdam ng hiya si Trina. Nang mga sandaling yon, pakiramdam niya, hinuhusgahan siya nito. Mhm. Kahit hindi ko na siya i-makeover, maganda na siya, Vance. Pero alam mo kung anong problema sa kanya? Her outfit. Hindi bagay sa kanya ang t-shirt at jeans at yung sapatos. Ang bagay sa kanya, dress at high heels. Gustong ngumiti ni Trina dahil sa sinabi ng bakla. Buong akala niya hinuhusgahan siya nito. Hindi pala. Sa tanang buhay niya yata, ito ang unang beses na may nagsabi sa kanyang maganda siya. Then do it. Walang pagdadalawang isip na wika ni Vance. Diyan ka lang, Vance. Wika ng bakla bago walang ano-ano'y hinila na siya. Hindi na nakapagpiglas pa si Trina rito. Dinala siya nito sa isang silid bago siya sinimulang ayusan. Tahimik lang siya kahit kung ano-ano nang ginagawa sa kanya. May mga naglilinis ng kuko niya sa mga paa at kamay, meron ding nag-aayos ng buhok niya, meron ding nagme-makeup sa kanya. Nagpaubaya na lang si Trina kahit hindi naman siya sanay rito. At lumipas ang oras. Natagpuan niya ang sarili sa harap ng salamin. Tinitingnan niya ang sariling refleksyon sapagkat halos hindi na niya makilala ang sarili niya dahil sa ayos na ginawa ni Nadora sa kanya. Isama pa ang suot niyang dress na talaga namang bumagay sa kanya. Ang problema lang ay hindi siya sanay sa heels na suot niya dahil nga may kataasan yon. Ako ba to? Mangha niyang tanong sa sarili bago hinaplos ang muka. Yes, ikaw yan, Trina. Nakangiting sambit ni Dora nang bigla itong sumulpot sa likod niya. Salamat, Dora. Halos hindi ko makilala ang sarili ko nang dahil sa inyo. Napakagagaling niyo. No worries, Trina. Yan naman ang utos ni Vance eh. Ang pagandahin ka palalo. Pero alam mo, meron ka bang makeup o wala? Maganda ka pa rin. Ang totoo, mas gusto ko yung wala kang makeup. I really like your bare face kaya. Napangiti na lamang si Trina ng mga sandaling yun at hindi naglaon. Inakay na siya ni Dora papalabas ng silid. Saktong pagkalabas nila agad namang tumuon ang mga mata niya kay Vance na prenteng nakapaupo sa upuan. At nang makita siya nito, tila ba nakakita ng multo? Satisfied or not? Ngisi ni Dora kay Vance nang makalapit sila rito. Nangingiting tumayo si Vance bago siya tiningnan mula ulo hanggang paa. You're, you're so beautiful, Trina. Tila hindi makapaniwalang wika nito bago binalingan si Dora. I'm satisfied, Dora. Thank you for your great service. We have to go. Don't mention it, Vance. Alalayan mo na lang si Trina. Nabanggit niya sa akin hindi siya sanay sa heels. Paalala ni Dora rito. Tumango si Vance bago inangat ang kamay sa harap niya. Walang nagawa si Trina kundi tanggapin yon kahit nahihiya rito. Hindi niya alam. Pero nang tawagin siya ni Vance na maganda para bang bilyong-bilyong paru-paro ngayon ang naglilipana sa tiyan niya. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngayon lang kasi yun nangyari kaya gulong-gulo siya. Inakay siya ni Vance papalabas ng beauty salon ni Dora. Maingat ito sa bawat paghakbang niya. Nakatingin pa ito sa mga paa niya. Sinisigurado talaga nito na hindi siya matatapilok. At nang makabalik sa sasakyan, pinagbuksan siya nito ng pinto bago siya inakay papasok sa loob. Ito na rin mismo ang nagsuot ng seatbelt sa kanya bago umikot sa kabilang gawi. Vance, saan ba tayo pupunta? Bakit kailangan kong maging ganito? Tanong niya sa lalaki nang paandaran na nito ang sasakyan. Well, my parents arrange a private dinner. Kapag pumunta ako ron ng walang kasama, panigurado irereto na naman nila ako sa ibang babae. Basta magpanggap ka lang nakasal na tayo and that's it. Asawa kita, asawa mo ko. Napamulagat siya. Ano? Eh bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Hindi ko alam kung may mukha akong ihaharap sa kanila. Hindi ako handa, Vance. With that face, matatakot ka? Trina, you're perfect. Magugustuhan ka nila. Basta wag mong ipalata sa kanila na nagpapanggap lang tayo, okay? Lumunok siya ng mariin. Paano kung madulas ako? Paano kung magtanong sila sa akin tungkol sa atin? Anong isasagot ko? Ikaw nang bahala ron, Trina. Basta wag mo lang ipapalata. Alam ko na yan. Pero paano kung tanungin nila ako kung saan tayo nagkita? Anong sasabihin ko? Walang imik si Vance. Tahimik lang ito habang seryosong nakatingin sa kalsada. Gusto niya itong pigilan pero hindi niya magawa. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan. Nandito na tayo. Anito na ikinadagundong lalo ng dibdib niya.
Nang bumaba si Vance, umikot ito sa pwesto niya, binuksan ito ang pinto bago siya inalalayang lumabas. Kaya pala sinabi mo sa akin na wag mo na akong magpasalamat hanggang hindi natatapos tong gabi. Nakakainis ka, Vance. Iritado niyang asik sa lalaki. I'll give you 5 million tomorrow. Nagulat siya. Ha? 5 milyon? Ah, ikaw naman, hindi ka mabiro. Hindi ako galit Kalmado nga ako eh. Halata naman, di ba? Biglang nagbago ang mood niya. Pera na yun eh. Sobra-sobra na yun para sa kanila. 3 milyon lang ang alok nito kanina pero ngayon 5 milyon na. Paldong-paldo. Silly. Iling ni Vance bago inaya na siya papasok sa restaurant na nasa harap nila. Hindi ako sili, sabi ni inay kasoy raw ako. Kasi ako raw yung nawawalang prinsesa ron. Sabi niya kay Vance. Hindi ito umimik, tahimik lang ito. Halatang nininervyos rin. Pera, hindi dumagdag sa isipin nito na nahimik na lang siya. Sandaling may kinausap si Vance na lalaki bago sila sumakay ng elevator. At nang bumukas yun, lumabas sila at naglakad patungo sa isang pintuan. Nang buksan yun ni Vance, sa loob bumungad sa kanilang 2 tao. Isang babae at lalaki at base sa itsura nila, may katandaan ng mga ito. Kasing edad lang din ng mga magulang niya. Kaya eto na kaya ang mga magulang ni Vance? Sa gitna ng pag-iisip, napasinghap na lang si Trina nang bigla siyang halikan ni Vance. Tila ba na estatwa siya sa biglang ginawa nito? Kahit ang paghila nito sa kanya, hindi niya naramdaman dahil sa gulat. I'm sorry mom, dad, we're late. Sambit ni Vance na nagpabalik sa kanya sa realidad. Tama nga siya, mga magulang ito ni Vance. It's fine, Vance. Siya na bang sinasabi mong asawa mo? Tanong ng ina nito. Nakangiting tumango si Vance bago siya niyakap patagilid. Yes, mom. Siya nga. OMG! What is your name? Tuwang-tuwang wika ng ina nito bago tumayo sa kinaupuan. You are so beautiful. What is your name? Trina po. Magalang niyang tugon. What a nice name, Trina. I can't believe nakasal na ang anak ko and I'm glad na ikaw ang napangasawa niya. Sit down, my beautiful daughter-in-law. At ito pa mismo ang naghila ng upuan sa harap niya. Salamat po. Tugon niya bago umupo. Umupo rin naman si Van sa tabi niya habang ang ina nito ay bumalik sa tabi ng asawa. Sa mga mukha pa lang nila, alam na niyang mababait sila. Hindi siya handang humarap sa mga ito kaya kabado siya pero biglang naglaho yun nang dahil sa magaang pagsalubong nila sa kanya. Vance naman, bakit ngayon mo lang ipinakilala sa akin si Trina? Saka lang namin nalaman kaninang umaga nung sinabi mong kasal ka na sa kanya. Wika ng ina ni Vance. Ma'am, huwag kayong magalit, okay? Ginawa kong private ang relationship namin ni Trina eh. It's my plan na ipakilala sa inyo once na may kasal na kami. 2 taon na kami, ma'am. And we got married in Tagaytay last weekend. Sagot ni Vance sa ina bago nakangiting bumaling sa kanya. Right, babe? Oo, babe. Pakikisabay niya. Hindi kami galit, Vance. Nagtataka lang kami ng mom mo, pero wag mo nang isipin yun, okay? Ayos na yun sa amin. At bumaling ang ina nito sa kanya. Since ngayon ka lang namin nakita at nakilala, Trina, pwede mo bang i-share ang buhay mo? Who are you? What's your job? Pareho lang ba kayo ng industriya ni Vance? Saan kayo nagkita? And where do you live? Anong business ng family mo? Sa mga walang katapusang tanong nito na numbalik bigla ang kabang nararamdaman niya. Napahawak siya sa hita ni Vance at madiin niyang pinisil yun. Natatakot siya. Hindi niya alam ang isasagot. Pinapakalma niya muna ang sarili niya dahil ayaw niyang madulas kung sakali. Ma'am, pwede bang kumain muna tayo? Gutom na kasi kami ni Trina. Pigil ni Vance sa ina. Tumango naman ito bago sinenyasan ng mga waiter sa hindi kalayuan. Pansamantalang kumalmang pagkatao ni Trina sa tulong ni Vance, pero alam niyang babalik yon. Kaya hanggat maaga kailangan niyang mag-isip ng isasagot rito. Tahimik nang kumakain si Trina, nakayuko lamang siya dahil hindi niya magawang makatingin sa mga magulang ni Vance, lalo na sa kanyang ina. At nang sandaling yon tanging pagkalansing ng mga kubyertos nila ang maririnig. So, handa ka na bang sagutin ang mga tanong ko, Trina?
Nakangiting tanong ng ina ni Van sa kanya sa gitna ng pagkain nila ng dessert. Nilunok muna ni Trina ang ice cream sa bibig niya bago may ngiting tumingin dito. Nag, Nagtitinda lang po ako ng mga gulay sa palengke. Yan po ang trabaho ko at bumaling siya kay Vance. Hindi na siya nagulat nang makitang bahagyang nanlaki ang mga mata nito. Wala pong negosyo ang pamilya ko dahil mahirap lang po kami. Pagpapatuloy niya. What? Tila hindi makapaniwalang tanong ng ina ni Vance. Nang bumaling si Trina rito halos magpantay ang kunot sa noo nito. Tiningnan nito ang anak na may dismaya bago bumalik sa kanya. Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Trina? Sa ayos mong yan, nagtitinda ka ng mga gulay? How come you're poor? Mom, don't say that to Trina. You're pressuring her. Suway ni Vance sa ina. Anak, I'm just asking. Masama bang Si Vance po ang gumastos nito. Ito pong makeup ko, ito pong suot ko. Lahat po yan, siya po yung sumagot. Putol ni Trina sa ginang na mas lalong ikinagulat nito. Vance, who is she? San mo napulot ang babaeng yan? Why did you marry? Oh wait, did you really marry her? At tumayo ito mula sa kinauupuan bago lumapit sa kanya. Walang pasabi nitong kinuha ang kamay niyang nakapatong sa hita ni Vance bago sinuri. At nang makita rito roon ng patunay na kasal nga sila, binagsak nito ang kamay niya sa hindi makapaniwalang emosyon at umatras. I can't believe it! Sunod-sunod itong umiling bago dinako ang pinto. Sumunod naman ang asawa nito kaya tanging silang dalawa na lang ni Vance ang naiwan. Tahimik lang si Trina habang nakayoko. Iniisip kung tama bang ginawa niya. Nagsabi lang naman siya ng totoo. At isa pa, saan siya kukuha ng mga isasagot niya? Biglaan nga ang mga pangyayari. Namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ni Vance. Kaya naman nag-angat siya ng mukha rito. Nakaupo pa rin ito sa tabi niya, pero malayo ang tingin habang umiinom ng wine. Sorry. Ang tanging nasambit ni Trina kay Vance, pero hindi man lang ito sumulyap sa kanya. Nireaksyon sa mukha wala. Napailing na lang siya bago muling yumuko. Para saan? Biglang usal ni Vance na ikinabalik niya ng tingin rito. May nagawa ako. Hindi ka galit? Yung mommy mo galit siya kasi mahirap lang ako, Vance. Anong gagawin ko? Hindi ako gusto. Why? Why are you so worried? Si mommy bang pinakasalan mo? Sa pagkakataong yun, bumaling na ito sa kanya. May kaunting talim ang tingin nito. Hindi ako galit dahil nagsabi ka ng totoo. At walang rason para magalit ako sa iyo, Trina. I'm actually thankful. Kasi hindi mo sinabi yung plano natin. Sabihin mo na lahat, wag lang to. Na nagpapanggap lang tayo. Lumunok siya bago tumango. Pero pasensya na, nag-alit tuloy ang mommy mo. Ayaw niya pala ng babaeng mahirap. Kaya malabong masira niya ang rules ni Van sa kanya. Ngayong alam niya ng matapobre ang ina nito, hindi na niya hahangarin na magustuhan pa ito. Nandito siya dahil sa pera, hindi dahil mahal niya si Vance. We have to go. Sambit ni Vance bago ito tumayo. Tumango siya, tumayo rin. Katulad kanina, inalalayan pa rin siya nito. Pero saktong pagkalabas nila, bigla siyang nakaramdam ng tawag ng kalikasan. Nang ipinaalam niya yun kay Vance, itinuro nito ang banyo. Gusto pa siya nitong samahan pero hindi na siya pumayag. Kahit papano'y nasasanay na siya na magsuot ng heels. Pero nang akmang papasok na siya sa loob, bigla siyang may narinig na nag-uusap. Ayoko nga kay Trinahan. Hindi mo ba ako maintindihan? She is poor. She has nothing. Anong mapapala ni Vance sa kanya? Ang ina ni Vance. Mabait yung batahan. I'm glad ganung babae ang gusto ng anak natin. Hindi yung spoiled brat. Hindi yung maarte at para sa akin, Han, ayos na ayos si Trina. Wala akong problema sa kanya. At pwede ba, hayaan nating magdesisyon ng anak natin. Ito naman ang gusto natin, di ba? Ang maikasal siya. But what's wrong with you now? Anong problema kay Trina? Ang ama naman nito. I am scared for our son. Paano kung pirahan lang yun ang babae yun? Mabuti pa ang ama ni Vance. Madaling makaintindi. Hindi siya nagkamali ng isipin niyang mabait ito nung unang sulyap pa lang niya rito. Pero yung asawa nito, mata pobre pala.
Umurong tuloy ang ihi niya kaya imbis na pumasok sa loob, bumalik na lamang siya kay Vance na naghihintay habang humihit-hit ng sigarilyo. Subalit nang malapit na siya, bigla siyang natapilok. Mabuti na lang at alerto agad si Vance at nasalo siya ng mga naglalakihan nitong bisig. "Are you okay?" Nag-aalalang tanong ni Vance sa kanya. Napangiwi agad si Trina nang masamyo ang hininga nito. Dali-dali siyang humiwalay rito bago bahagyang lumayo. "Ah, ang baho ng hininga mo, may sigarilyo." Maktol niya. Natawa ito bago binitawan ng sigarilyo sa kainapakan. "Wala na, I'm sorry." "Naturingan kang doktor, nagsisigarilyo ka." Pabiro niyang sabi. "Parte yan ng buhay ko." Natatawang sagot ni Vance bago lumuhod sa harap niya. "Sira na yung sapatos mo." Anito bago hinubad ang suot niya sa kanyang paa. Sa pagtapilok niya naputol ang kaliwang heels niya kaya naman kung susubukan niyang maglakad hindi siya magiging komportable. Ay, mahirap talaga kapag hindi sanay. Pero ayos lang, magpapaan na lang. Madudumihan ka. At tumayo si Vance bago inihagis sa malapit na basurahan ng sapin sa paa niya. Nagulat pa siya sa ginawa nito pero mas nagulantang siya nang buhatin siya nito bago maglakad. Gustong pigilan ni Trina si Vance pero may parte sa kanya na wag na lang dahil ang totoo, wala naman yung problema sa kanya. Hinayaan niya lang ito at dahil karga siya ng loko, ginamit niya ang paa para mabuksan ang elevator. Pareho silang natawa ng sandaling yon. Nang bumukas naman ang elevator, lumabas sila habang buhat pa rin siya nito. Tinungo nila ang sasakyan kung saan masuyo siyang ipinasok ni Van sa loob. Umikot ito sa kabila bago pumasok. Pero nang papaanda rin ng sasakyan, mabilis itong pinigilan ni Trina sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. "Sandali, Vance. Kaya mo bang magmaneho? Para kasing may tama ka." Ngumisi ito bago humalakhak. "Ako? May tama?" At umangat ang kamay nito bago sinapo ang pisngi niya. "Wine lang ang ininom ko pero tinama na ako. Paano kaya kung..." "Magpahulas ka muna bago ka Hindi na natapos ni Trina ang sasabihin nang bigla siyang sunggaban ni Vance ng halik. Sa una, akala niya simpleng halik lang yon. Pero lumipas ang ilang segundo, naging mapusok na. Hindi niya alam ang gagawin dahil sa gulat. Pero namataan na lang niya ang sarili na tumutugon na sa halik habang nakapikit ang mga mata. Mabilis siyang nag-init nang biglang gumalaw ang mga kamay ni Van sa katawan niya. Kahit subukan niyang labanan yon, hindi niya magawa. Mas nanaig ang nararamdaman ng kaibuturan niya kesa sa konsensya niya. Sa paglipas ng segundo, mas lumalim pa ang paghahalikan nilang dalawa. Mas nalalasahan na niya ang pinaghalong tapang ng wine at sigarilyo sa dila nito. Hindi pa rin siya humihinto. Hindi yon naging hadlang upang umabot sila sa punto kung saan pareho na nilang pinapaligaya ang isa't isa. Sa loob ng sasakyan ni Vance, buong pusong ipinagkaloob ni Trina ang sarili nito. Ni isang saplot sa katawan, wala na sila. Tagaktak na rin sila ng pawis dahil kulong na kulong sila sa loob. Pero hindi sila natinag. Hindi yun naging rason para huminto. Napuno na ng ungol nilang dalawang loob ng sasakyan hanggang sa tuluyan na nilang maabot ang sukdulan ng tagumpay. Dahil nga sa pagod ni Trina nakatulog agad siya, subalit nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang malaking silid. Dahan-dahan siyang bumangon pero napansin agad niyang ang isang bag sa tabi niya. Nakakunot ang noo niyang binuksan at nahulog ang mata niya nang makitang perang yon. Ilang bugkos ng pera sa madaling salita. Napatalon siya pababa ng kama bago tinungo ang pinto. Lumabas siya ron at namangha agad siya nang mapagtanto niyang nasa malapalasyo siyang bahay. Kahit matarik ang hagdan, bumaba siya roon. "Vance! Vance! Vance!" Sunod-sunod na pagtawag niya sa pangalan ng lalaki. Sa raming pasikot-sikot sa bahay na ito, hindi na alam ni Trina kung saan siya tutungo. Pero maya-maya pa biglang bumakas ang malaking pinto at bumungad sa kanyang isang matandang babae. Si Vance po. Nasaan po si Vance?" Salubong niya rito. Malapad nang ngumiti sa kanyang matanda bago lumapit. Wala na si Sir Vance. Bumagsak biglang mukha niya sa narinig. "Ano ho? Ano pong sabi niyo? Wala na si Vance? Patay na siya?" Sunod-sunod at hindi makapaniwala niyang tanong. "Ano ka ba, Trina? Hindi pa patay si Sir Vance. Pumasok lang siya sa trabaho." Paliwanag ng matanda na agad na ikinagaan ang pakiramdam niya. Napailing siya. "Huh, kayo naman po kasi masyado kayong..."
Nakakatakot po yung sinabi niyo Pero nasan po ba ako? Pasensya na, ganyan lang kasi ako Pero tawagin mo na lang ako naman ng Olivia. Kasambahay ako ni Sir Vance. Halika, sumunod ka sa akin sa kusina at nang makapag-umagahan ka na. Tumango lamang si Trina bilang tugon sa matanda. Nang maglakad ito, sumunod lamang siya rito. Nandito ka nga pala sa bahay ni Sir Vance. Feel at home lang kasi ito na rin ang magiging bahay mo, tama? Bigla siyang natigilan pero naaalala niya ang usapan nilang dalawa ni Vance kahapon na kailangan niyang tumira kasama ito. Pumayag siya bilang parte ng pagpapanggap nila. Ah, opo. Nakakagulat naman at kasal na pala si Sir Vance. Natutuwang wika ni Manang Olivia bago ito naghanda ng umagahan niya. Bakit po Manang Olivia? Pasensya ka na Trina. Hindi ko lang maiwasang titigan ka ng matagal dahil napakaganda mong babae. Bagay na bagay kayo ni Sir Vance. Hindi siya nagkamali na ikaw ang pinakasalan niya. Siguro kung magkakaroon kayo ng anak, magaganda at gwapo sila. Napangiti si Trina. Sa- Salamat po Manang Olivia. Nako, huwag kang magpasalamat sa akin. O sige na, maiwan na muna kita. Kung kailangan mo ng tulong, puntahan mo ako sa labas at magdidilig lang ako ng mga halaman ni Sir Vance. Tanging tango na lang ang itinugon ni Trina sa matanda, kaya nagpatiunan na ito, samantalang siya'y nagpatuloy sa pagkain. Nagpahinga siya sa malaking sala ni Vance habang iniikot ang paningin niya sa kapaligiran. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na ganito kalaki ang bahay ng lalaking yon. Sobrang yaman naman pala talaga nito. Kaya pala may kakayahan itong bigyan siya ng ilang milyon para sa trabahong hindi naman ganun kahirap. Nung una, pero nang makilala niya naman ang ina nito, tila gusto na lang niyang mag-back out. Hindi siya gusto ng ina ni Vance kasi parang mahihirapan siya. Pero bakit niya ba lubusang iniisip yon? Wala namang namamagitan sa kanilang dalawa ng anak nito. Pero paano nga ba kung totoong kasal sila ni Vance? Di mas mahirap ang sitwasyon niya. Nalaman na lang nito na mahirap lang sila. Ekis na agad para sa anak. Hindi maiwasang matawa ni Trina ng mga sandaling yon at dahil mahaba pa naman ang araw, napagpasyahan niyang puntahan ng mga magulang niya sa ospital. Nagulat ang ina niya nang inabot niya rito ang sandamakmak na pera. Ipaniwanag na lang niya na inutang niya yon para hindi na ito mag-alala pa. Masaya siya dahil may malay na ang ama nito. Maayos na ang kondisyon nito at kailangan na lang nitong manatili ng hindi ganun katagal sa ospital bago lumabas. Buong maghapong sinamahan ni Trina ang mga magulang niya at nang malapit ng magdilim, saka siya bumalik sa bahay ni Vance. Pero saktong pagtigil ng taxi sa harap ng bahay nito, sakto ring pagdating ni Vance. Bumaba ito ng sasakyan at halos mahulog ang mga mata niya nang may sumunod na isang babae. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob na ikinatigalgal niya. Ma'am, dito po ba kayo? Untag sa kanya ng driver. Opo, dito nga po kuya. Anya bago inabot ang bayad niya. Nang lumabas siya, umalis rin agad ito. Pero napako siya sa kinatatayuan niya dahil patuloy na rumirehistro sa utak niya ang nakita niya kanina lamang. Hindi siya maaaring magkamali. Si Vance yon at may kasama itong babae. Bakit ganon? Magkasama sila sa iisang bubong pero bakit kailangan itong magdala ng babae? Ano siya? Display? Sunod-sunod siyang napailing. Hindi niya maproseso ang nasaksihan niya. Huwag ka kasing assuming, Trina, wala naman kayo ng Vance na yun, di ba? Bakit OA ka magka-react, ha? Pakialam mo ba kung may babae siyang dinala, bahay naman niya yun. Himutok niya sa sarili bago nagpatayo na napapasok sa loob. Saktong pagpasok niya, sinalubong agad siya ni Manang Olivia. Hinawakan nito ang kamay niya bago siya hinila patungo sa kung saan. Nagpaubaya na lang siya hanggang makarating sa kusina. Trina, may babae si Sir Vance. Nakita ng mga mata ko. May babae siyang dinala sa kwarto. Relax lang po, Manang Olivia. Huwag po kayong ma-stress. Halakhak niya na ikinakunot ng noon ng matanda. May babae siya, Trina. Yung asawa mo may... Nagpapanggap lang po kami. Pag-amin niya kapag Juan ay lumapit sa ref sa kumuha ng isang basong tubig. Tama ba ako ng pagkakarinig, Trina? Nagpapanggap lang kayo ni Sir Vance? Panigurado ng matandang ikinatawa niya. Inubos niya muna ang laman ng baso bago bumalik sa harap nito.
Pero sa pagkakataong yon, umupo na siya sa upuan. Hmm, hindi po kayo nabibingi, Manang Olivia. Kaya bakit po ako masasaktan? Peke lang naman po ang relasyon naming dalawa. May gulat na umupo ang matanda sa harap niya. Anong kwento, Trina? Tanong nito na tila interesado. Natawa si Trina lalo pat bahagyang inilapit ni Manang Olivia ang mukha sa kanya. Ginamit po ako ni Vance bilang peke niyang asawa dahil ayaw niya pong irete siya ng mga magulang niya sa ibang babae. At opo, Manang, bayad po ako. Nandito po ako. Hindi para kay Vance. Nandito po ako para mas maging kapani-paniwalang pagpapanggap namin. Pahayag niya. Ibig sabihin, hindi niyo mahal ang isa't isa. Tama po kayo. Sa katunayan, kahapon lang po kami nagkakilala. Matindi po kasi yung pangangailangan ko kaya pumayag ako. Kung hindi, wala po ako rito. Umiling ang matanda. Bakit hindi niyo nalang totohanin, Trina? Bagay na bagay kayo ni Sir Van sa isa't isa. At gusto kita para sa kanya. Ayoko nung kasama niyang babae. At mas lalo pa nitong inilapit ang mukha sa kanya. Pero sa pagkakataong yun, idinikit na nito ang bibig sa tenga niya. Ang tsaka niya. Bulong nito na ikinahagalpak niya. Tumawa rin si Manang Olivia. Pero tuloy silang kinukurot na dalawa sa singit ng mga sandaling yon. Kung hindi pa dumating si Vance, hindi sila hihinto sa kakatawa. Is something funny? Nagtatakang tanong ni Vance nang lumapit sa kanilang dalawa. Nagkatitigan sila ng matanda pero laking gulat na lang niya nang tumakbo ito palabas, kaya silang dalawa na lang ni Vance ang naiwan. Kagat ang labing umiti si Trina sa lalaki. Ah, oo. Yung mga luma kasing kwento ni Manang Olivia, nakakatawa. Pagsisinungaling ni Trina rito. Talaga lang ah. Isa ka pumunta kanina. I called Manang Olivia pero wala ka raw. Where have you been? Gamit ang dila, binasa ni Trina ang mga labi niya. Binisita ko si Itay at Inay. Really? Kamusta nang itay mo? Gising na siya. Maayos na ang kondisyon niya. Kailangan lang niyang magpahinga bago siya lumabas. Vance, salamat ah. Kung hindi... I know. Alam na ni Manang Olivia. Sinabi ko na sa kanya ang totoonan. Namamagitan sa ating dalawa. Pag-amin ni Trina na bahagyang ikinahinto ni Vance. Bakit mo sinabi? Close niya sina mommy at si daddy. Baka madula siya. Ah, kung ganun kakausapin ko siya, mukha namang mapagkakatiwalaan si Manang Olivia kaya huwag ka nang mabahala. Marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig si Vance bago umiling. If you say so. Lumapit ito sa ref at kumuha ng juice at beer bago dinako ang daan palabas ng kusina. Pero hindi pa man ito nakakalayo. Tinawag niya ang pangalan nito. Nang humarap ito, may kunot noo ito. Do you need anything? Tanong nito. Lumunok siya bago nilakasan ng loob. Sino yung kasama mong babae? Babae mo? Ngumisi si Vance. Exactly. At nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa mawala sa paningin niya. Napailing na lang si Trina. Hindi niya inaasahan na ganun pala ang lalaking si Vance. Pero lawala naman na yun sa kanya dahil nagpapangkap lang naman silang dalawa. Malaya nitong gawin ang nais nito. At wala siyang pakialam doon. Kahit ilang babae pang dalhin nito, ayos lang sa kanya. Hindi siya magsiselos lalo pat isa yon sa rules ni Vance sa kanya. Kahit kailan, hindi niya yon lalabagin. Subalit lumipas ang maraming araw. Walang gabi na hindi nagdala si Vance ng babae sa bahay nito. Akala niya'y masasanay siya ron pero unti-unti na siyang nakakaramdam ng inis. Wala siyang ideya kung bakit, basta't iritang-irita siya sa mga babaeng dinadala nito na wala namang panama sa kanya. Base kay Manang Olivia. Umamin ka nga sa akin, Trina. Hindi ka ba nagsiselo sa mga babaeng dinadala ni Sir Vance? Tanong ni Manang Olivia sa kanya sa gitna ng pag-inom nila ng beer. Malalim na ang gabi. Patulog na sana siya pero bigla siya nitong inaya. Beer lang naman kaya pumayag na siya. Naawa rin siya rito dahil matanda na ito para mag-inom mag-isa. Tumawa siya. Bakit naman po ako magsisela sa kanila, Manang? Ikaw nga ang nagsabi sa akin na tsaka sila kaya bakit? Tsaka man o hindi, alam kong may nararamdaman ka pa rin sa dibdib mo. Aminin mo na sa akin, tayo dalawa lang naman ang magkakampi rito, di ba? Umiling siya. Manang, wala akong karapatang magselo sa kanila dahil unang-una, walang kami ni Sir Vance. Ikalawa, bayad niya ako. At ikatlo, pagpapanggap lang naman ang namamagitan sa aming dalawa. Tugon niya bago tumungga ng isa pang bote. Sus,
Ni hindi ka malang nakaramdam ng katiting na pagmamahal dyan sa puso mo para sa amo ko? Hindi man lang ba tumibok yung pagkababae mo sa... Manang naman! Natatawa niyang suway sa matanda. Bigla niyang naalala ang sandaling pinagsaluhan nila ni Vance sa kotse nito nung nakaraan. Ipinagkaloob niya rito ang puro niyang pagkababae tapos malalaman niya lang na babaero pala ang loko. Pakiramdam tuloy niya ngayon, pinaglalaroan lang siya ng ogag. Nagkatikiman na ba kayong dalawa? Parang may pangaasar na tanong ng matanda. Natawa na lamang si Trina ng mga sandaling yon at sa mukha nito halatang tinatamaan na ito. Kaya imbis na ubusin ang boteng naghihintay sa kanilang dalawa, iniligpit niya yon at hinatid si Manang Olivia sa silid nito. Nang masigurado na niyang maayos ang kalagayan ng matanda, nagtungo siya sa kusina upang uminom ng tubig. Subalit pagpasok, agad siyang natigilan nang makitang may babaeng nakatayo sa harap ng nakabukas na ref. Tila may hinahanap. Pinagmasdan ito ni Trina at pinagkrus ang mga braso sa harap ng dibdib habang diretsyong nakatingin dito. Hindi naglaon kumuha ito ng isang latang soda bago siniraduhan ng ref. Pero halos mapatalon ito nang masilayan siya. Alam mo bang hindi maganda na matagal na nakabukas ang ref? Sabi nila aksaya raw yun sa kuryente. At alam mo ba, ilang minuto na ako nakatayo rito habang pinagmamasdan ka. Pagtataray niya rito, ngumisi ang babae bago umirap. So, anong pakialam ko sa'yo? Naglakad na ito palayo. Napaamang si Trina sa tinura nito. Nang lampasan siya nito, hinawakan niya ang braso nito bago hinila hanggang magharap sila. Anong sabi mo? Iritado niyang tanong sa babae na kung makaasta akala mo kung sino, isa lang din naman ito sa mga babae ni Vance. Anong pakialam ko sa'yo? Di ba wala? Sino ka ba? Huwag mo ako usapin. Wala naman kay ni Vance. Duh. At sa ikalawang pagkakataon muli itong umirap sa kanya. Kulang na lang ay dukutin na lang niyang mata nito sa gigil na naramdaman niyang buong pagkatao niya. Tama ka. Wala kami. Kayo ba? Meron ba ka? Girlfriend niya ako. Ikaw ba? Napahalakhak si Trina sa winika nito. Girlfriend? Girlfriend mo mukha mo, baka sa panaginip. Ano bang problema mo sa akin? Why don't you mind your own business? Bakit mo ba ako pinapakailaman? Pinapakailaman ba kita? Kasi nakakairita ka. Kayong lahat nakakairita kayo. Bulyaw niya sa babae. Ha? War freak? Sigaw naman ng babae bago inangat ang kamay. Nang akmang sasampalin na siya nito, biglang dumating si Vance pero huli na. Naiangat na rin ni Trina ang kanyang kamay. At dahil biglang sumulpot si Vance, sa halip na sa mukha ng babae ito tumama, sa pisngi nito tumama ang palad niya. Aw, Trina, bakit mo ko sinampal? Daing ni Vance nang sapulin nito ang pisnging nasampal niya. Sorry Vance, hindi ko sinasadya. Hindi yun para sa'yo, para yun dyan sa babaeng yan, no? Sabay duro niya sa babaeng nagtatago sa likod ni Vance. Lasing ka ba, Trina? Hindi ah. Mabilis niyang tanggi. Liar, amoy kong hininga mo, it smelled like beer. Lamigues, si Manang Olivia ang kainuman mo, no? Tumpak nga narn. Halakak niya na ikinailing naman ni Vance. Kinausap niya ang babae na bumalik sa silid kaya tanging silang dalawa na lang ni Vance ang naiwan. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya. Tahimik lang siya habang nakatitig sa mga mata ni Vance. I can't believe you, Trina. Kung hindi pa ako dumating, nasaktan mo na si Yumi. Why? Why do you wanna hurt her, ha? Kasi nakakainis ka, Vance. Gabi-gabi na lang may dinadala kang babae rito sa bahay mo. Nakakairita na, ah. Mas maiging umalis na lang ako kaysa... bakit ka galit? Bakit ganyan ang reaction mo? What went wrong, huh? Tell me, Trina. Tell me. Tila nagising si Trina sa ilang buwang koma nang mapagtanto niya ang mga sinabi niya. Napamura na lang siya sa utak niya ng mga sandaling yon. Nagsisisi siya kaya hindi niya alam ang gagawin. Wala. Huwag mo nang isipin yon. Nadala lang ako kasi medyo nga nakainom ako. Pasensya na. Tumalikod siya rito at kumuha ng isang basong tubig bago inisang lagok yon. Nang harapin niya si Vance, wala na ito, na ikinapayapa naman ng loob niya. Wala na. Kahit subukan niyang pigilin ang sarili, hindi niya nagawa. Ano nang gagawin niya ngayong tuluyan na niyang nalabag ang rules ni Vance? Oo, nalabag niya ang mga yon. Nahulog na siya rito. Mahal na niya ito at sa bawat babaeng dinadala nito tuwing gabi, pinagseselosan niyang mga yon. Kaya saan siya lulugar ngayong iniibig na niya ang lalaking buong akala niya hindi niya mamahalin. Kinain lang pala niya lahat ng sinabi niya sapagkat eto na ngayon ang sinisigaw ng puso niyang nabuhay ng dahil dito.
Sa kabila ng nararamdaman niyang pagmamahal kay Vance, mas pinili ni Trina na manahimik na lamang at maging tapat sa kanilang kasunduan. Bayad siya nito, kaya wala siyang karapatang maramdaman ang nararamdaman niya rito ngayon. Yung itay mo, Trina, nakalabas na ba ng ospital? Untag sa kanya ni Manang Olivia sa gitna ng pagdidilig niya ng halaman. Opo, Manang, nung nakaraang araw pa po. Abay, mabuti naman. Matanong ko lang sana sa'yo, anong reaksyon nila nang malaman nilang sitwasyon mo ngayon? Galit ba sila? Naku, hindi ko po sinasabi sa kanila. Ayoko na po kasing mag-alala sila sa akin, lalo na si Itay, kakaopera lang ng puso niya. Pero kapag nagkaroon ako ng sapat na lakas, sasabihin, hindi na natapos ni Trina ang sasabihin ng biglang may sunod-sunod na nag-doorbell sa labas. Nagkatitigan silang dalawa ng matanda. Bago nito, nilapitan ng gate. Binuksan yon at pumasok ang dalawang pamilyar na tao, mga magulang ni Vance. Nababahala agad siya lalo pat kasama ni Vance ang isa sa mga babae nito sa loob, kaya naman tumakbo siya pabalik ng bahay bago pumanhik sa kwarto nito. Vance! Vance! Vance, buksan mo to! Sunod-sunod niyang pagtawag dito habang kinakalampag ang pinto. Pero walang tumugon sa kanya, kaya mas lalo niyang nilakasan ang pagkalampag. Subalit wala pa rin nangyayari. Sa inis niya, walang ibang nagawa si Trina kundi buksan ang pinto. Sa ibabaw ng kama, bumungad sa kanya ang dalawa habang naglalampungan. Bagamat selos, lumapit pa rin siya sa mga ito. Vance, nandito mga magulang mo. Mabilis itong humiwalay sa babae. What? Kailan pa? Ngayon lang. Agad na napamura si Vance, dali-dali nitong hinilang babae patungo sa banyo at doon ito itinago bago bumalik sa kanya. Pero napasinghap na lamang siya nang bigla nitong hilahin sa kawalang pasubaling hinalikan ang mga nakakaawa niyang labi. Vance! Tawag sa isang pamilyar na tinig ng babae. Nang humiwalay sila sa isa't isa, sabay silang bumaling sa pinto at doon natanaw ni Trina ang mga magulang ni Vance. Mom, Dad, kanina pa kayo dyan? Tanong ni Vance sa mga magulang bago siya patagilid na niyakap. Kakarating lang namin, Vance. Binisita ka lang namin kasi ilang linggo ka na naming hindi napupuntahan rito sa bahay mo and we also wanna see Trina. Tugon ng ama ni Vance. Agad na binalot ng kaba si Trina ng mga sandaling yon. Hindi naglaon na mataan niyang nasa pool area na silang apat habang si Manang Olivia ay abala sa paghahain ng pagkain. Kung anong pwesto nila nung gabing yung unang beses silang magkita, ganun din ngayon. So, how's life with my son, Trina? May pagkasarkastikong tanong ng ina ni Vance sa kanya. Mapait siyang umiti rito. Ah, ayos naman po. Let me guess, pati yung pamilya mo maayos din, right? Kasi pati sila binubuhay ng anak. Mama, ano bang sinasabi mo? Bakit sinasabi mo yan? Tila inis na tanong ni Vance. What's wrong, anak? She has nothing, so I'm sure umaasa lang siya sa'yo. Even her family. Han, enough. Pigil ng asawa nito. Napag-usapan na natin to, hindi ba? Haharap tayo sa mag-asawa ng maayos na hindi nagsasabi ng masasama towards Trina. Now what are you doing? Dagdag pa nito halatang inis na sa asawa. Bakit, Han? Mali ba ako? Yes, ma'am. Maling-mali ka. Si Vance na ang tumugon sa ina bago nagpatuloy. Mali na ipaya mo si Trina. Asawa ko siya and I need to protect her no matter what. Kaya please, ma'am. Kung yan lang ipupunta niyo rito, wag na lang kayo pumunta. Just leave, please. Napatitig si Trina sa mga mata ni Vance. Kita niya roon ang seryoso ito sa sinabi niya. Sa ginawa nitong pagtatanggol sa kanya, dinagdagan lang nito ang rason para hindi mawalang pagmamahal niya rito. At dahil sa sinabi ni Vance, walang nagawang mag-asawa kundi umalis. Nauna ang ina nito sa sasakyan, habang ang ama nito'y nagpahuli. I'm sorry for what had happened, son. Bago kami pumunta ng mami mo rito, kinausap ko na siya. She told me she won't do anything or say anything ill to Trina pero kabaliktaran pala. Mahinahong wika ng ama nito bago bumaling sa kanya. And I'd like to apologize to you too, Trina. Pasensya na sa mga sinabi ng asawa ko sa'yo. Huwag mo na lang siyang isipin. Naku, ayos lang po yun. Hindi naman po ako galit. Bigla siyang napahinto nang tumikim si Vance. Nang balingan siya nito, bahagyang nanlaki ang mga mata nito sa kanya. Natawa naman ang ama nito bago nagpaalam sa kanilang dalawa. What are you thinking, Trina? Muntik mo nang sabihin. Maktol agad ni Vance sa kanya. Hindi ba mas maigi yon? Para hindi na makapagsabi ang mama mo sa akin ng masama? Pangaasar niya sa loko. Bigla kasi niyang naalala yung tagpo kanina kung saan nakita niyang nakikipaglampungan sa babae. Nakakairita. May bala ka talagang sabihin yun ha.
Bulalas ni Vance, halos magpantay ang mga kilay nito. Natawa. Biro lang to naman. Sige na, bumalik ka na rin sa babae mo. Baka uhaw na sa atensyon mo eh. At naglakad na siya palayo sa lalaki. Pero nakakailang hakbang pa lang siya nang bigla nitong hawakan ng braso niya at walang paso-baling hinila siya para pumihit paharap. At huli na, para makapag-react siya dahil mabilis siya nitong nilukumos ng mapusok na halik. Agad siyang tumugon dito. Pero kung kailan nadadala na siya, bigla itong humiwalay. Daldal mo, Trina. Nakatangis pa ngang sambit ni Vance bago tumalikod at iwan siyang nakatigalgal. Nang mawala ito, sumilay bigla ang ngiti sa mukha niya. Sinapu niya ang labi niya dahil magpahanggang ngayon ramdam pa rin niya ang mga labi ni Vance doon. Pero bago pa man siya may makakita sa kanya, nang umingiti ng mag-isa, nagpatiuna na lang siya sa silid niya. Kung saan isinubsob niya ang mukha sa kama dahil sa kakaibang pakiramdam nang muli siyang halikan ni Vance. Bakit mo hinayaan si Sir Vance na halikan ka? Alam mo naman kung sino-sino ang ibinabahay niya, di ba? Bulalas ni Manang Olivia sa kanya kinagabihan nang sabihin niya ang nangyari sa kanilang dalawa ni Vance kanina. Sa bahay ni Vance, ang matanda lang ang tanging nakakausap niya. May tiwala naman siya rito kaya malakas ang loob niya magsabi rito. Ang bilis po kasi yung nangyari, Manang eh. Paalis na po ako. Pero bigla niyo po akong hinila tapos hinalikan niya ako. Sa tingin niyo po ba pinaglalaroan ako ni Vance? Sabay nguso niya. Bakit mo ko tinatanong yan, Trina? Hindi ba dapat alam mo yan? Pero sige, sasagutin kita total parang interesado ka sa opinion ko. Para sa akin, pinaglalaroan ka lang niya. Pero teka nga, bakit mo natanong yan? Gusto mo ba si Sir Vance? Bumuntong hininga siya bago tumango. Opo, Manang. Hindi ko na po napipigilan ang sarili ko. Akala ko kung ano lang yung nararamdaman ko. Pagmamahal na pala. Sa totoo lang, nilabag ko si Sir Vance eh. Nagkasundo po kasi kami na hindi kami mahuhulog sa isa't isa at walang selosan na magaganap. Pero hindi ko po nagawa. Nalabag ko po mga yun. Pahayag niya sa matanda na ikinatahimik nito. Anong plano mo ngayon, Trina? Mahihirapan ka kasi walang gabi na hindi siya nagdadala ng babae rito. Yun na nga po ang problema ko eh. Sa tuwing may dinadala siyang babae, nasasaktan ako, Manang. Para akong mababaliw. Tingnan niyo nga po yung mukha ko, oh. Sobrang stress na. Halata ko nga. Sang-ayon ng matanda. Napailing si Trina kung ano-ano nang pumapasok sa isip niya simula nang halikan siya ni Vance. Mahal niya ito at masakit para sa kanya na makita itong may kasamang ibang babae. Pero ang mas kinakatakot niya, baka nga tama ang hinala niya na pinaglalaroan siya nito. Sa sobrang lalim ng iniisip ni Trina, nakatulog na siya sa sala. Nagising na lang siya nang maramdaman niyang may lumapat sa katawan niya. Saktong pagkamulat ng mata niya, bumungad agad ang gwapo at namumula-mulang mukha ni Vance. Vance? Ang tanging namutawi sa lalamunan niya bago dahan-dahang bumangon. Saka lamang napagtanto na nasa sariling silid na siya at nasa ibabaw siya ng kama. I'm sorry, nakita kasi kita sa living room. You were sleeping kaya napagpasyahan ko na daling ka na rito sa kwarto mo. Sorry na istorbo pa kita. Lasing ka ba? Tanong niya rito nang mapansin ang papungay-pungay ng mga mata nito. Umiling si Vance. Nakainom lang. Sige na, bumalik ka na sa pagtulog mo. Inangat pa nito ang kumot hanggang sa kalahati niyang katawan bago dinako ang nakabukas na pinto. Pero hindi pa man siya nakakalayo, tinawag niya ito at nang humarap si Vance sa kanya, bakas ang pagtataka sa mukha nito. Do you need anything? Ano bang meron sa ating dalawa, Vance? Diretsahan at walang pangingimi niyang tanong sa lalaki bago bumaba sa kama. Gulong-gulo ako sa nangyayari, Vance. Ano bang tingin mo sa akin? Isa sa mga babae mo? At nilapitan niya ang pinto bago yun sinaraduhan. What were you saying, Trina? Alam mo naman ang sitwasyon nating dalawa, di ba? We're pretending. That's it. Ngumisi siya bago lumapit kay Vance. Halos 2 dangkal na lang ang layo niya rito. Yun lang. Yun lang talaga. May pagkasarkastiko niyang asik bago tumawa ng malakas. Kasi kung ako ang tatanungin mo, hindi lang yan ang nangyayari sa atin. Bago mo ko dalhin dito sa bahay mo, may nangyari sa atin. Maraming nangyari sa akin. Gusto mo bang isa-isahin ko? Tapos ngayon nandito na ako, may babae kang dinadala na halos hindi ko na mabilang sa mga daliri ko ang dami nila. Tapos kanina hinalikan mo ako. Ano bang tingin mo sa akin, Vance? Pokpok? Isa sa mga babae mo? Ganun ba? O baka naman pinaglalaroan mo lang ako? Bagamat emosyonal, pinigilan pa rin ni Trina ang maiyak habang matamang nakatingin sa mga gulat na mata ng lalaki. Anong sinasabi mo, Trina? Naiiling na tanong ni Vance sa kanya.
Leche, mahal kita eh. Buong puso niyang pag-amin bago na malisbis ang mga luha sa mata niya. Oo na, nilabag ko na yung mga rules mo sa akin. Pero hindi ko kaya, Vance. Hindi ko kayang sundin ang mga yun dahil habang tumatagal na kasama kita rito, mas lumalalim ang nararamdaman ko sa'yo eh. Kaya sana maintindihan mo kung bakit ako naiinis. Sana maintindihan mo kung bakit halos mag-away na kami ni Yumi. Sana maintindihan mo ako na mahal kita. Namasa ang mga mata ni Vance ng mga sandaling yon habang halata pa rin ang gulat doon at mas lalong naging emosyonal si Trina. Sunod-sunod lang pagtagas ng luha sa mga mata niya. Wala na. Tuluyan na siyang sumabog. Pinipigilan niya ang sarili niya sa mga nagdaang araw pero ngayon hindi na niya kinaya pa. I don't know what to say, Trina. Naiiling na sambit ni Vance. Humalakhak siya. Talaga, hindi mo alam kasi pinaglalaruan mo lang ako. Yun lang yun, Vance. Gago ka. Di ako laruan para paglaruan mo, ha? At sunod-sunod niyang pinaghahampas ang dibdib nito. Hindi siya pinigilan ni Vance. Hinayaan lang siya nito. Pero maya-maya pa bigla na lang siyang natigilan nang may sunod-sunod na kumatok sa pinto. Nilapitan niya yon at lumabas. Bumungad si Manang Olivia sa kanya. Trina, umiiyak ka ba? Anong nangyayari dyan? Bakit ka nandito, Manang? Tanong niya imbis na sagutin. Yung mga magulang kasi ni Sir Vance. Nasa baba, hinahanap kayong dalawa. Agad na nanlaki ang mga mata ni Trina. At hindi na siya nag-aksaya ng panahon kung maripas na siya ng takbo pababa dahil sa tingin niya eto na ang oras para malaman nila ang totoo. Totoong namamagitan sa kanila ng anak nito. Trina! 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 Hindi niya ito nilingon. Nagpatuloy lang siya hanggang makababa sa unang palapag at nang makita niya ang magulang nito sa sala, lumapit siya rito. May kailangan po kayong malaman. Binayaran lang po ako ni Sir Vance para magpanggap bilang asawa niya. Imporma niya sabay kinatayo ng mga ito. Hindi naglaong dumating si Vance. Mom, Dad, oras na ng gabi anong ginagawa niyo rito? Totoo bang sinasabi ni Trina, Vance? You paid her to pretend as your wife? Lumapit si Vance sa kanya bago hinawakan siya at hinarap. Sinabi mo? Tila wala sa sarili nitong tanong. Lumunok siya bago tumango. Wala na akong ibang choice, Vance. Napamura si Vance bago gigil na sinapong magkabila niyang pisngi. Trina, I love you too. I love you. I love you, do you hear me? I love you too. At tumulong mga luha sa mata nito. Mahal na rin kita. Sabay halik nito sa kanya ng mapusok. Nang mga sandaling yon, hindi nakaramdam ng hiya si Trina sa harap ng mga magulang ni Vance. Tumugon siya sa halik nito at pagkalipas ng 1 minuto, humiwalay ito sa kanya bago itinoon ng noo sa kanya. Di kita pinaglalaruan. Di ko kayang paglaruan ng babaeng mahal ko. Wika pa ni Vance na ikinagulantang ni Trina. Anong sinasabi mo, Vance? Suminghod ito bago humiwalay sa kanya. Minahal na kita nung nasa ospital pa lang tayo. Nung magkabanggaan tayo. At yun ang eksaktong tagpo na nakaramdam na agad ako ng kakaiba para sa'yo. Isn't it obvious, ha? Sa daming babae sa mundo, ikaw ang inalok ko. Hindi alam ni Trina ang magiging reaksyon niya ng mga oras na yon. Hindi siya makapagsalita. Nakatitig lamang siya sa mga mata ni Vance. Hindi alam ang sasabihin. Mahal pala siya nito? Ibig sabihin, ito ang unang naglabag ng rules? Pero kung totoo nga yun, bakit ito nagdadala ng babae? Yung mga babae, ano sila? Laruan mo? Hindi ko maintindihan, Vance. Naguguluhan ako sa sinasabi mo. Well, I hired them. Binayaran ko sila para pagsilosin ka. Walang nangyayari sa amin, Trina. Parte lang sila ng plano ko dahil ikaw ang mahal ko. Ang tunay kong mahal. Halos malaglag ang panga ni Trina sa narinig. Nalunok niya yata ang dila niya dahil sa mga sinabi nito. Kung ganon, nagtagumpay ito dahil nagsiselos talaga siya. Hindi maproseso ni Trina ang mga revelasyon ni Van sa kanya. Sa matinding gulat, hindi na siya nakapagsalita. What is going on? Biglang singit ng ina ni Vance na pareho nilang ikinabaling dito. What is this? A show? Ano ba to? Halatang gulong-gulo na ako. This is more than a show, Mommy. It's a love story. A real story. Sagot ni Vance sa ina. Teka, Vance, we're confused. Ano yung sinasabi ni Trina na binayaran mo siya para magpanggap bilang asawa mo? Usal ng ama nito. Sandali siyang sinulyapan ni Vance bago ibinalik ang atensyon nito sa mga magulang. Dad, Mom, ayokong kontrolin nino man ang buhay ko and that includes you too.
Nung sabihin niyo sa akin kapag wala akong ihaharap na asawa sa inyo, irereto niyo ako sa ibang babae. I don't like it. Gusto ko yung babaeng pakakasalan ko, mahal ko. And I told you that I'm already married pero wala yung katotohanan. But when I bumped into Trina at the hospital, everything changed. And I found out that she badly needed money. Inalok ko siya na magpanggap bilang asawa ko para maiharap sa inyo. And that's it. That's the story. Salaysay nito na parehong ikinagulat ng mga magulang nito, lalo na ng ina nito. I can't believe it. Usal ng ina nito bago bumalik sa pagkakaupo sa sofa. All this time, wala palang katotohanan ng kasal nyo? You lied to us, Vance. And I'm aware of it, Mom. I did that for my own sake. But Mom, you can't take Trina away from me. Hindi mo siya gusto, I know. Pero gusto ko siya. Mahal ko siya. And if you can't respect Trina, don't expect me to do the same thing too. Naiintindihan ko na, Vance. Huwag mo nang ipaliwanag. I'm not stupid. Yes, you're right. I don't like Trina. She has nothing. Except her genitalia. At pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa bago muling tumayo. I understand, anak, na hindi ka na namin pwedeng kontrolin. Lalo na sa mga desisyon mo. Nasa tabang edad ka na. Kaya alam mo na ang tama at mali. I don't like Trina pero hindi ibig sabihin habang buhay ko na siyang kakaayawan. Malay mo, magustuhan ko siya pagdating ng panahon. Ngumiti ito ng bahagya bago naglakad paalis. Habang ang asawa naman ito ay lumapit sa kanya at ipinatok ang palad sa balikat. Gusto kita para kay Vance, Trina. Suportado ko kayong dalawa. Tandaan mo na nandito lang ako para sa inyo. And if you need help, don't hesitate to tell me, okay? Tanging tango na lang ang itinuon ni Trina rito. Nakipagbeso pa ito sa anak bago sumunod sa asawa kaya silang dalawa na lang ni Vance ang naiwan. Totoo ba yung sinabi mo, Vance? Agad niyang tanong sa lalaki. Naisip niya kasi na baka sinabi lang nito yon dahil nandito ang mga magulang niya. Tumawa naman si Vance bago pinulupot ang braso sa kanyang bewang. Di ka ba naniniwala sa akin, ha? Muli naman siya nitong hinalikan. Tumugon siya rito pero humiwalay siya kalaunan. Gusto ko lang kasi makasigurado baka... Trina, mahal kita. Bakit ko hayaan na may mangyari sa ating dalawa kung di kita mahal? Bakit kita hahalikan? Kung di kita mahal. Trina, I'm telling you the truth. Mahal kita. Nagkataon lang na wala pa akong lakas ng loob magsabi sa'yo ng kung ano-ano. Kaya ginawa ko yung mga yun. Hindi ko maikakaila na ako mismo naglabag ng sarili kong rules. Sabay halakhak ni Vance. Hindi na mapigilang matawan ni Trina sa tinura nito. O edi, kailangan mo palang magbayad kasi nilabag mo eh. Bayad? Pwede naman. Kaso nasa kwarto ko yung pambayad ko eh. Punta tayo. Ayoko baka mamaya kung ano ba. Ay, Vance, iba mo nga ako. Hiyaw bigla ni Trina nang buhatin siya nito na parang sako. Pero imbis na makinig, pumanhik lang ito sa ikalawang palapak bago pumasok sa silid. Kung saan masuyo nitong ibinaba sa kama ang babae. Nang akmang tatayo siya, biglang umibabaw si Van sa kanya. Mahal kita, Trina. Mahal na mahal. Mariin siyang lumunok bago ngumiti. Mahal din kita, Vance. Pero, matatanggap mo pa rin ba ako kung... Tanggap kita, kahit ano ka pa. Para saan pang nararamdaman ko para sa'yo kung di kita matatanggap? That's a silly question. Kahit kuto ako, tanggap mo pa rin ba ako? Sabay nguso niya. Tumawa si Vance. Oo naman, tanggap. Kahit ipis. Kahit ipis ako, tanggap mo pa rin ako? Tanggap kita kahit tayo ka pa ng kalabaw. Hahalakak na nga sana siya sa tinura nito pero bigla nitong nilamutak ng halik ang bibig niya. Hindi na siya nakapalag pa. Unti-unti siyang nagpaubaya hanggang sa tuluyan na siyang matangay. Hindi nagtagal lumalim yon hanggang sa natagpuan nilang isa't isa sa sandaling puno ng pag-ibig at pananabik. Makalipas ang ilang taon. Von, wag kang tumakbo anak, baka madapa ka. Saway ni Trina sa 7 taong gulang niyang anak na lalaki. Mommy, naglalaro po kami ni Talia ng hide and seek. Ungot agad nito na ikinailing niya. Sige ka, kapag nadapa ka may lalabas na bituka sa tuhod mo. Stop na, okay? Malapit na tayong kumain. Padating na sila lolo't lola mo. Palabasin mo na si Talia, wag nang makulit, sige na. Tila wala nang nagawa ang anak niya sa mga sinabi niya at dismayado itong nagpakawala ng hangin sa bibig bago hinanap ang kapatid. Napailing na lang si Trina ng mga sandaling yon bago naglakad patungo sa swimming pool area. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, biglang may kumatok sa pinto. Nagtataka siyang lumapit doon at ang binuksan niya, agad na sumilay ang ngiti sa mga labi niya nang makita ang biyanan niya.
ang mga magulang ng asawa niya at ang tinatawag na oma at apa ng mga anak niya. Mama, papa, salubong agad ni Trina sa mga ito bago nakibeso. Ako na po dyan. Anya pa bago kinuha sa kamay ng babaeng biyanan ang hawak nitong cake. I'm glad to meet you again, Trina. Where's my birthday boy? Where are my apos? Ali po kayo rito, dadalhin ko po kayo sa kanya. Si Juan at Talia naman po naglalaro pero sa susunod na po sila, bulalas niya. Nang tumungo ang mga ito naglakad na si Trina, nakasunod lang ang mga biyanan sa kanya at nang sandaling yon nakangiti lamang si Trina dahil sa kasiyahan. Akala niya noon, hindi siya magugustuhan ng ina ni Vance. Pero nagkamali siya nang dumating ang panganay nilang anak ng asawa niya, bigla na lang itong nagbago. Naging mabait na ito at hanggang ngayon, ganoon pa rin ito sa kanya. Nang makarating sila sa swimming pool area, agad na tumuon ang atensyon ni Vance sa kanila na abala sa pag-iihaw ng barbecue kasama ang ama niya. Tumakbo ito palapit sa kanila. Mom, Dad, you came. Sambit ni Vance bago nakipagbeso sa mga magulang. Abay, syempre naman anak, it's your birthday. Sa tingin mo ba'y babaliwailain na lang namin yon? Saad ng ama ni Vance. Of course not, Dad. You never missed my birthday. I know that. Nakangiting tugon ni Vance sa ama. Anak ka namin, Vance. Of course we won't. Happy birthday, son. I'm just glad we're still here, celebrating another year of you in this world. Happy 37th birthday, my son. Wika naman ang ina nito. Thank you, Mommy. I still can't believe you're here. At sa ikalawang pagkakataon, muling nakipagbeso si Vance sa ina. Sakto namang dumating ang makukulit na apo ng mga ito. Paborito nila ang dalawa lalo na si Talia, ang 5 taong gulang nilang anak na babae ni Vance. Samantalang, ang magulang naman ni Trina ay lumapit sa kanila at masayang sinalubong ang babae. Mga balai nila. O balae, kamusta na? Matagal-tagal tayo hindi nagkita ah. Sambit ng ama niya sa biyanan niyang lalaki. Tumawang ama ni Vance. Maayos naman ako, balae. Tama ka, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. May dala ka bang lambanog dyan? Abay, oo naman. Gusto mo bang makita? Halika. Ayan ang ama niya rito. Mabilis na sumama ang biyanan niya rito at nagkatinginan pa silang dalawa ni Vance bago palihim na natawa. Maswerte ka, balae. Ako kasi, linggo-linggo kailangan magpa-check up para rito sa puso ko. Pero sa stress ko, parang kailangan ko yatang araw-araw magpa-check up. Natatawang sambit ng biyanan niyang babae sa ina niya. Balae naman, huwag kang ma-stress. Sige ka, papangit ka niyan. Tugon ng ina niya rito at parehong ikinatawa ng dalawa. By the way, dala mo ba yung bingo na sinasabi mo sa akin? Ay oo, balae. Halika, mag-bingo tayo. 20-20 lang ha. Ang liit naman, balae. Pwede bang 20,000 na lang? Siguro, kukubra muna ako kay Trina. Halos pabulong na bulalas ng ina niya bago siya pasimpleng tiningnan. Nang aaasar na tiningnan ni Trina ang kanyang ina na agad nitong ikinaiwas. Inaya na lang nito ang balae nito patungo sa lamesa, kaya silang dalawa na lang ang naiwan ng asawa niya. Niyakap siya nito sa kanyang bewang. Na-imagine mo ba na mangyayari to sa atin, darling? Tanong ni Vance habang masayang pinagmamasdan ang masaya nilang pamilya. Ngumiti si Trina bago isinandal ang ulo sa balikat ng asawa. Sa totoo lang, hindi. Hindi ko naisip na hahantong tayo sa sitwasyong to. Na masaya. Kasi buong akala ko hindi nila ako magugustuhan. Stop it, darling. Di ba sinabi ko sa'yo? Nakalimutan mo na yon. Maayos na lahat eh. Past is past. Napabuntong hininga siya. Tama ka. Pero minsan talaga hindi ko mapigilang isipin ng nakaraan. Pero isa lang masasabi ko. Sobrang layo na ng narating natin. Dahil yun sa pagmamahal natin sa isa't isa, darling. Pinagkatiwalaan mo ako, Trina. At naging daan para maranasan natin yun ngayon. I'm thankful. And I don't wanna ask for more. But endless moments with you. Sa pagkakataong yun, humarap si Vance sa kanya bago hinawakan ng baba niya. Napatitig si Trina sa mga mata ng asawa. Kita niya roon ang kasiyahan na ikinangiti niya na halos abot tenga. Hindi naglaon, siningil siya ng asawa ng isang masuyong halik sa mga labi. Let's go. Dinner is about to be served. Aya nito bago'y pinagsiklop ang kanilang kamay. Tumango siya kaya hinila na siya ng asawa patungo sa mga magulang nila. Ngunit sa paghakbang niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi.
Masaya siya dahil sa loob-loob niya ay kabado siya sa pagdadala ng magandang balita sa kanila, lalo na kay Vance. Gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala si Trina na magiging ganito kasaya ang buhay niya nang makasama si Vance. Nung una, pagpapanggap lang ang lahat, ngunit bigla itong naging totoo sa hindi inaasahang pagkakataon. At ngayon, magpipitong taon na silang kasal. 7 taon na rin nilang patuloy na minamahal ang isa't isa. Ang tanging hangad na lang ni Trina ay makasama ng mas matagal si Vance, ang kanilang mga anak at higit sa lahat ang kanilang mga magulang na patuloy na sumusuporta sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal, nagsimula na rin ang simpleng selebrasyon ng kaarawan ni Vance. Kinantahan nila ito bago sila nagsimulang kumain. At habang kumakain at nagkukwentuhan sila, hindi maiwasang mapuno ng halakhakan. Ngunit nang matapos silang kumain, tuluyan ng ipinahayag ni Trina ang magandang balita na matagal na niyang hinahanda na magsisilbi na ring regalo sa asawa. Darling, may isa na namang darating sa pamilya natin. Oo, buntis ako ulit. Imporma niya na ikinagulat nilang lahat, lalong-lalo na si Vance. Dear listeners, dito na nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Trina at ni Vance na sinulat ni Verzo Lacram. Naway nasiyahan ang mga puso nyo sa kwentong handog namin sa inyo ngayong araw. Balik kayo ulit para sa panibagong kwentong pagsasaluhan natin dito lang sa Kwentong CJ Yan Channel. Muli ito ang inyong Miss CJ na palaging nagpapasalamat sa patuloy niyang pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwentong handog namin para sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!